Mga kabransis, good afternoon sa lahat. Good afternoon Pilipinas, good afternoon Luzon, Visayas, Mindanao. Ito na naman si Talabas mga kabransis. Mayroon na naman tayong talakayin mga kabransis para magbigay sa inyo na informasyon. Isang informasyon na kailangan sa bawat mananampalataya sa Diyos. Nag-iisang Diyos at si Jesus ang anak ng Diyos, no mga kabransis. Now mga brother and sisters, no, atin pong alamin ngayon mga brother and sisters ang patungkol sa tinatawag relihiyon, no, sa buong mundo mga brother and sisters, no. Noong nakaraang araw mga brother and sisters, ang atin pong tinatalakay ay patungkol po sa relihiyong Christianism or Christianity, no, na kung saan talagang ipinapaliwanag ko sa inyo ang tinatawag na 5 major world religions. So mayroong mga malalaking relihiyon sa buong mundo or sa buong daigdig mga brother and sisters, no. Isa na, number 1 talaga yung Christianity or Christianism, na kung saan siya talaga ang nangunguna sa percentage of global population, no. Kung atin pong suriin ang bawat rank, no, nangunguna talaga ang Christianism dahil sa daming mga mananampalataya sa Kristyanismo, no. At ito na naman, napaliwanag ko na talaga yung Christianism or Christianity. Ngayon naman ay nais ko pong ipagpatuloy, no, ito pong pangalawang major world religion, kasi 5 major world religion, so number 1 itong Christianism or Christianity, at number 2 ito pong Islam or Muslim, no. So dito na po tayo sa number 2 mga brother and sisters, dahil napaliwanag ko at na-discuss ko na sa unang noong nakaraang araw, no, sa vlog ko, no, patungkol sa relihiyon. Ngayon na naman ay ating pag-usapan para naman magbigay ng impormasyon sa lahat ng tagasunod at sa lahat ng taga-subaybay sa atin pong vlog, sa atin pong mga tinatalakay po dito sa social media, no. But bago po tayo mag-umpisa mga brother and sisters, no, nais ko po na ang bawat isa sa atin, lalo na kung bago ka pa lang sa channel ni Talabas, no, ipaki-subscribe naman at saka kung maaari i-share ng video natin or mag-like po tayo. So, ngayon mga brother and sisters, atin pong umpisahan na ito pong relihiyong Islam o Muslim, talagang laganap po talaga din ito, no. Marami din talagang mga sumampalataya or mananampalataya or believers sa tinatawag Islam o Muslim, no. Ang relihiyong Islam mga brother and sisters, ito po ay nagsimula talaga ito sa rehiyon ng Arabia, no. Saan ba ang rehiyong Arabia? Ay ito po ay from Kanlurang Asia or Kanlurang Asia. Noong ika-7th century or ika-7 siglo, ito ay ipinahayag sa pamamagitan daw ni Propeta Muhammad sa mga lungsod ng Mecca at Medina, no, na matatagpuan sa bansang Saudi Arabia sa kasalukuyan, no. For your information sa lahat, no, na tagapanood or viewers sa atin pong video, ito pong Mecca mga brother and sisters, nasa Saudi Arabia po ito, or Mecca Medina. Ito po ay talagang pinapadivelop talaga itong lugar na to, dahil kung atin pong pakatandaan, ito po ay may saysay talaga sa kinakauna-unahang pinuno ng Islam, no. Sino bang pinakaunang pinuno ng mga Muslim o Islam? Ito pong yun pong anak ni Abraham, no. Talagang lahi nila talaga ito, si Abraham, dahil mayroong anak talaga si Abraham na nagngangalang Ismail, no. Nagngangalang Ismail ang anak ni Abraham. Ito po ay anak ni Agar. Itong si Agar, hindi talaga ito tunay na asawa ni Abraham. Ngunit sa unang panahon, mayroon talagang customary ang panahon na yan sa nina Abraham, Sarah. Ito po si Sarah ang tunay na asawa ni Abraham, na kung saan si Sarah po ay mayroon siyang maid or katulong, no. Ang katulong noon or maid noon mga brother and sisters, yun po binili talaga sa amo niya. Ito si Sarah, asawa ni Abraham, mayroon siyang maid or katulong nga nangangalang Agar, no. Ngayon mayroon talagang kaugalian noon, kapag hindi talaga magkaanak ang asawa, kung mayroon kang ulipo o alagad, kung mayroon kang katulong maid, ay pwede mo ipapasiping sa iyong asawa or husband. Kaya nangyari noon, dahil si Sarah talaga hindi nagkaanak, tapos inutusan niya ang kanyang asawa, dahil hindi siya magkaanak, matanda na siya, inutusan niya ang kanyang asawa na sipingan mo ang aking katulong or maid na si Agar. Ngayon, nang nasipingan
talaga ay nagbuntis talaga si Agar. Nangyari ito na nagpagkabuntis ni Agar, nagkaanak siya na nangangalang Ismail. Ito pa naman si Agar ay nagiging ano siya, no, para siyang kumbaga nakipag-upos ni Sarah ng kaniyang amo, no, dahil kasi proud siya na siya ay nagkaanak tapos si Sarah walang anak. Kaya nagalit si Sarah, kaya pinapalaya si Agar. At ito po'y pinapahintulutan po ito ng Diyos, kaya ina-advise si Abraham ng Diyos na sundin mo yung asawa mong si Sarah. Ayon po sa the book of Genesis, no? Yung book na Genesis talaga ang magbigay ng saysay o magbigay ng istorya patungkol po sa pangyayaring ni Agar, Ismael, ni Sarah, no? Kaya pinapalayas nang lumayas na sila doon po sa disyerto para mamamatay na yung anak o yung bata si Ismael. Kaya ang Diyos po'y naawa sa kaniya, kay Agar at saka sa bata, kaya mayroong bukal ng tubig doon para may mainom ang bata at mabubuhay ang bata at saka yung nanay na si Agar. Yung bukal na tubig na yun na talagang provide talaga ng Diyos para mabuhay si Ismael, yung lugar na yun ang tinatawag na nila na kumbaga ipinapadivelop ang lugar na yan na tinatawag na ngayon Mika Medina. Yun, yung pag mayroong mag-pilgrim, mayroong magpuntahan dyan, lalo na ikaw po'y may posisyon sa mga mosque o sa mga churches sa mga Islam, o kumbaga baguhan ka, pwede kang magpasyal doon. Lalo na sa Eid Mubarak o sa after sa pag-aayuno nila, no? Kasi mayroon silang 1 month na pag-aayuno o fasting, magpuntahan sila doon. Yun talaga ang istorya ni yung Mika Medina, mga brother and sisters, no? Sa Saudi Arabia yun. So ibig sabihin, ito pa palang relihiyon na Islam or Muslim nagsimula talaga sa Arabia or sa Saudi Arabia talaga, no? So talagang mababasa pa ang ibang mga detalye nito, mahalagang detalye tungkol sa pinagmulan nito kung kung mayroon kayong Quran. Kaya lang hindi naman tayo Muslim, no? Ako mayroon akong Quran dito dahil may mga kaibigan talaga akong Muslim noong nagtatrabaho ba ako sa Saudi Arabia. Now, ang tandaan ninyo mga kabradsis, no, ang pangunahing mensahe talaga alang-alang po sa paniniwalang Islam o sa relihiyong Islam, Muslim, ang relihiyon ay hindi ito bagong pananampalataya. Ito po'y matagal-tagal na talaga. Ito ay pagpapatuloy lang sa pagbabalik sa original daw. Sabi nila, sa original nakaturuan sa moto theistiko, pagsamba sa iisang Diyos o Allah, no? Na ipinasa rin sa mga naunang propeta tulad ni Abraham, Moses at si Jesus, no? At ang location talaga sa yung pinakasulit talagang Muslim or Islam, mga brother and sisters, diyan talaga nagsimula ito sa Tangway ng Arabia at mabilis po itong lumaganap sa iba pang bahagi ng gitnang silangan, no? Hilagang Africa, even sa Asia, no? Talagang mabilis po talagang lumaganap itong tinatawag na Islam o Muslim. Kaya ang buong gitnang silangan talaga mga brother and sisters, yung Middle East na yan, halos yung sulit talaga mga Muslim, no? Tulad na lamang sa Qatar, sa UAE, sa Oman, sa Bahrain, sa Kuwait, o maraming mga bansa dyan na nakapaligid sa gitnang silangan, no? Marami, halos yung mga malalapit lang na mga bansa dyan ay sulit-sulit talaga Muslim. Yun, dyan talaga ang solido na relihiyong Muslim or Islam. Dyan talaga sila nakaposisyon sa Middle East, no? Tapos lumaganap po ito sa mga yung neighbor, no? Yung mga neighbor nation, mga malalapit dyan, no? Lalo na yan sa malapit lang sa Middle East, tulad na lamang ito sa tinatawag na Iran, Iraq, no? Lebanon, no? Afghanistan. Maraming mga bansa dyan na malapit, tapos solido talaga mga Muslim. Ito po nakarating po talaga itong mga Muslim sa or Islam sa hilagang Africa, no? Sa Sudan, mga solido yon, solid Muslim yon. Africa, sa Ethiopia at saka sa Libya, ang dami talaga itong mga bansa na nagiging solido sila sa relihiyong Islam o Muslim, no? Pati sa Asia, no? Dito po kahit nga sa malapit na bansa sa atin, ito pong Indonesia, so para solido yan sila sa Muslim. Malaysia na naman, solido. Brunei, solido Islam pa rin. Kaya nga pati sa ating bansang Pilipinas, muntik na tayo mabuo ng Islam dito. Kaya lang parang iwan ko kung anong dahilan, parang napahinto ang pagparaganap sa Islam na katuruan dyan sa Hulo-Sulo, yung sa may dulo sa Mindanao, continent ng Mindanao, dyan sa Hulo-Sulo, tinatawag yon na Sultanate of Hulo-Sulo dahil loyal ang mga Pilipinong Muslim dyan
dyan sa sultan. So talagang Islam talaga, Muslim talaga yung lugar na yaon. Sulit-sulit talaga yan. Kaya lang hindi na parang na-stop yata dyan, no? Hindi man lang umabot sa buong Pilipinas, no? At dito sa ano naman sa Lapu-Lapu, mayroon na sana, no? Sa Lapu-Lapu, yun sa Cebu, no? Sa Mactan. No, mayroon na sana sila Lapu-Lapu. Kaya lang iwan natin kung bakit hindi talaga nang nabuo sulit Islam ang Pilipinas. Kasi nung time na yaon, parang mabagal yata ang ano, yung pagpalaganap sa Islam, no? Sa buong Pilipinas. Kaya mayroong relihiyon na tinatawag Roman Catholicism. Yung itong Roman Catholicism, ito po ay included po ito sa relihiyong Christianity or Christianism, no? Parang sila po ang natakatake over. Kaya hanggang ang panahon na yaon, pagdating ni explorer Portuguese Ferdinand Magellan, napakagulo dito sa dyan sa Mactan, sa Cebu province, dahil dyan talaga naghari-harian ang mga Espanyol, no? Buhat ng kanilang pagdating dyan na kanila pong i-Christianize, kanila pong ano ang mga Cebuano, no? Kaya parang gumulo yung panahon na yan dahil ayaw talagang tanggapin ng nag-iisang Lapu-Lapu. At ito naman si Lapu-Lapu, sa kasaysayan sa buhay ni Lapu-Lapu, siya po'y loyal sa sultan, no? Parang taga Borneo yata galing siya na ano lang, tumira lang dito sa bandang dito po sa Cebu, no? Kaya yun ang nangyari mga brother and sisters. Ang relihiyong Islam talaga ay relihiyon din, no? Tulad din ito ng Christianism. Kaya lang itong Christianism parang sila masipag talaga silang mag-navigate sa iba't ibang bansa, no? Yung panahon na yan ay sila talaga ay mayroon talagang mga equipments, lalo na sa mga ship, no? Mga barko na gagamitin nila pag navigate, para abutin nila ang lahat ng bansa, no? Parang may sila na medyo may high-tech yung gamit nila sa pagpalaganap sa Catholicism, no? Hindi naman natin accepted itong Catholicism para sa amin na mga biblical strictly follower of the biblical message, no? Itong Catholicism hindi talaga ito entire biblical believer or biblical follower, no? Kaya relihiyon yan, no? Kaya lang na-include siya sa Christianism. Ngunit mga brother and sisters, ito pong tinatawag na Islam talaga ay ito po ay isa rin itong relihiyon, no? Katulad din ito ng tinatawag Christianism, na ang relihiyon po dito na hindi entire biblical, ito pong Catholicism. Masipag talagang nag-navigate sa buong mundo para i-convert ang mga tao sa relihiyong Catholicism, no? Diretsong pagkasulti Catholicism. Hindi naman ito katanggap-tanggap na sila po itotoong Christianity. Piki lang yung pagka-Christianidad o pagka-Christianity ay yung Catholicism. Ang diferensya lang nagdala sila sa pangalan ni Jesus, na kung saan si Jesus talaga ang center, ang core center or core belief talaga sa Christianism is yung to believe Jesus Christ and His resurrection, no? His life, no? Kaya pag naniwala ka, kasama na dito itong Catholicism, naniniwala naman sila ni Jesus. Kaya lang sa discussion ko about sa Christianism, talaga itong Catholicism talaga mix talaga ito na pagano na doktrina, no? So dito po tayo mga kalahi sa tinatawag na Islam talaga, no? Kahit itong Islam, ito din ay laganap. Ito din ay nag-navigate po talaga po sila, no? Nagpunta, may mga mosque po talaga sila halos lahat ng bansa, no? Dahil ito po nais nilang ipalaganap ang relihiyon. Isa ito, pangalawa ito sa malalaking relihiyon sa buong universo. Kaya ito po, relihiyon po ito ang tinatawag na Islam, no? Sa atin lang, hindi po natin masabi na masama ang Islam. Kasi nag-iisang Diyos po sila. Itong si Allah. Ang nakakadiferensya po talaga nila ay hindi sila naniniwala kay Jesus na anak ng Diyos. Na kung ibig sabihin, anak ni Allah. So hindi nila pinaniniwalaan si Jesus na anak. Kundi isa lang propeta, no? Katulad ni Muhammad. Pero sa mga Christian, sa aral ng Kristyanismo, hindi lang enough na ganyan si Jesus, prophet lang. Kundi mismo din ang Panginoong Jesus, tagapagligtas, anak ng Diyos na pinapadala talaga galing sa Ama, parating dito, papunta dito sa sanlibutan, no? Sa mundo, para tubusin ang lahat, no? Yun talaga. Kaya mga brother and sisters, no? Ito po, ang Islam o Muslim, ito po yung pangalawang malaking relihiyon sa buong universo, at sila po yung nagpapatuloy na pagpalaganap sa aral ng Quran, no? Sila po yung nagpapatuloy pagpapalaganap sa relihiyong Islam o Muslim sa lahat ng bansa, no? Kaya halos lahat ng bansa ay mayroon talagang tinatawag na Muslim, no? Kaya lang mga brother and sisters, ito po ay mga reminder lang na ang tinatalakay ko talaga ng mga relihiyon, no? Ito talagang mga relihiyon, mga brother and sisters, na sinasabi ko sa inyong 5 major world religion. Bagamat
marami talaga itong mga relihiyon ngayon. There are about 10,000 distinct religions of the world, no? 10,000 na talaga. Kaya lang, ang kinukonsider talaga na 5 major, yung 5 lang na malalaking relihiyon sa buong mundo, ito lang ang una, Christianism, pangalawa, ang Muslim o Islam, pangatlo, Hinduism, pang-apat, Judaism, Buddhism, pang-5, Judaism, no? Yun talagang 5 malalaki, no? Yung 10,000 distinct religion na maliliit, yun, included lang sila sa 5 or 5 major religion. Naka-included lang sila sa 5 na malalaking relihiyon. Ngunit mga brother and sisters, tandaan po natin mga brother and sisters, no? Lahat ng mga relihiyon, mga brother and sisters, may sariling pananampalataya, may sariling belief na hindi sa Biblia. Hindi sa Biblia. Pag ang relihiyon ay sumampalataya na hindi sa Biblia, ibig sabihin, sila pong ang relihiyon na yan ay sumampalataya sa ibang Diyos. Sumampalataya sa hindi totoong Diyos. Dahil ang relihiyon na sumampalataya talaga, na nasa Biblia talaga, ay siya po ay relihiyon na sumampalataya sa totoong Diyos na tagapaglikha sa mga langit at ng lupa at sa lahat ng mga bagay, pati tao, buhay at ano pang makikita natin sa mundo ay gawa yun ng Diyos. Yun, pag ikaw po'y sumampalataya ng Biblia, no? Ngunit ang mga relihiyon, kahit malalaking relihiyon, ito pong Catholicism, malaki yung relihiyon, tapos kaya lang hindi entire Biblia, no? Kumbaga may portion lang, portion po, hindi talaga buo o entire Biblia ang pinaniwalaan. Kaya nga nagkaroon sila ng mga Diyos-Diyosa, no? Dahil mix po sila sa pagano na doktrina, no? Kaya masasabi natin na hindi entire Biblia, so ibig sabihin pananampalataya na hindi din sa Biblia. Tapos Islam, Muslim, pangatlo Hinduism, pangapat Buddhism, panglima Judaism. Yung religion na yaon ay talagang hindi may sariling belief na hindi talaga sa Biblia. Baka naman mayroong magtanong, ito po bakit nandyan ang Judaism? Ito na may sa Hudyo yun, ay nagano naman yun sa salita ng Diyos. Ang ibig kong sabihin na hindi talaga entire Biblia. Meaning, hindi buong Biblia ang tinatawag na pinaniniwalaan. No, tulad ng Judaism, hindi naman sila naniniwala sa bagong sa New Testament. Hindi naman sila naniniwala sa buhay, sa istorya, sa buhay ni Jesus na nasa tinatawag gospel, nasa bagong tipan o bagong covenant or New Testament. Kaya hindi entire Biblia. So hindi talaga maturing na sila po'y biblical. No? Ibig sabihin, questionably, ito po'y pananampalataya na hindi talaga entire Biblia. Hindi din ito sa Biblia. Kaya masasabi natin, yon, pagka ang pananampalataya mo hindi talaga sa Biblia or hindi talaga entire Biblia, talagang magkano ka, no? Baka naman ay mapahiya po tayo sa huling araw, no? Especially sa pagdating ng paghukom, no? The day of judgment, no? Dahil mga brothers and sisters, mayroon pong sinasabi si Apostol Pablo dito po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4 na ang sabi po ni Paul talaga na ang mga unbelievers, ito pong mga hindi naniniwala or unbelievers, talagang binulag sila sa Diyos sa sanlibutan ito. Sino ba ang Diyos ng sanlibutan ito? Wala nang iba ang diablo, wala nang iba ang demonyo o Satanas, no? Ang bumulag sa mga hindi naniniwala sa Biblia, hindi naniniwala sa Diyos na masumpungan sa Biblia. Pag hindi ka naniniwala sa Biblia, talagang binulag ka sa Diyos ng sanlibutan ito, no? Yung mga unbelievers, talagang bulag ka sa katotohanan, binulag ka sa Diyos ng sanlibutan ito. Walang iba ang diablo, mga brother and sisters, no? Kaya mga brother and sisters, lahat ng mga relihiyong ito, sila po talaga ay parang overconfidence po sila. Sila po ay nagtiwala, sila po ay sumampalataya na sila po ay naglilingkod ng Diyos, no? Pero hindi pa pala totoong Diyos ang pinaglingkuran, kundi Diyos pa pala sa sanlibutan ito, na yon ang diablo. Pag relihiyon kang hindi talaga sa Biblia, no? Yon ang nagiging problema, mga brother and sisters, no? Yung mga relihiyon talaga, no? Yung mga relihiyon na hindi sa Biblia, talagang walang bisa talaga nila ang salita ng Diyos. Bakit ganyan? Dahil sila po'y brinuwas talaga sa kanilang mga religion. Kaya nga masabi talaga sa tao, pag siya po'y devoted sa relihiyon niya, sasabihin talaga niya na hindi po kami lumipat dahil namulat po ang aming mata sa relihiyong ito. So pag nang namulat ang aming mga mata sa relihiyong ito, dito din kami magpapakamatay daw. Yun ang madalas banggitin, sabihin sa mga brinuwas talaga sa relihiyon na hindi talaga sa Biblia. Yun ang nagiging problema, mga brother and sisters. Kaya siguraduhin natin na yung relihiyon na pinaniniwalaan natin, yung relihiyon, yung belief natin, talagang na-align talaga sa Biblia para hindi ka talaga mapapahiya. Dahil mayroong sinabi ang ating Panginoong Hesus doon po sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23 nang sabi, hindi lahat tumatawag sa akin, Lord, Lord, o Panginoon, Panginoon, makapunta sa kaharian ng langit. Ang makapunta, yaon lamang sumunod at gumawa sa aking mga kalooban, no? Yun talaga
talaga, no? Yung ano lang, gumagawa ng kalooban ng Diyos, no? Kaya pag gumagawa ka ng masama, kaya nasabi din ng Panginoong Hesus diyan po sa versikulo 23 sa Matthew City, ang sabi mo diyan, umalis ka mo sa aking harapan kayong mga gumagawa ng kasamaan, no? Bakit pinapaalis, bakit pinapalayas ng Panginoong Hesus? Dahil sila po ay gumagawa ng kasalanan. Ibig sabihin, kasi gumagawa sila ng kasalanan, gumagawa sila sa labag sa utos ng Diyos. Saan ba ang utos ng Diyos? Ang salita niya, which is the Bible or Biblia. So dito na lang tayo mga brother and sisters. Sana may natutunan po tayo patungkol sa relihiyon, no? Ang atin pong diniscuss ngayon, ang aking pong pinapaliwanag ngayon, yung relihiyong Islam o Muslim. Sana ito po ay makatulong sa inyo. Huwag ninyong kalimutan sa pag-subscribe, like, and share sa ating video para din ang iba ay makapanood at mayroon ding or matuto din, no? Kumikilala kung ano talaga ang tunay at relihiyon na accepted talaga sa or acceptable to God, no? Brothers and sisters, maraming salamat. Huwag ninyong kalimutan na ang Diyos po ay buhay. Mahal kayo ng Diyos. To God, God bless inyong lahat. Pagpalain kayo ng Diyos. Iingatan ang iyong buhay sa Diyos natin na may kapal. To God all be the glory. God bless everyone.